Nagdiwang ang kanan ng Colombia matapos lumabas si Abelardo de la Espriella bilang nangunguna sa pinakamahigpit na halalan sa pagkapangulo sa kasaysayan ng Colombia. Tungkol kay Ivan Cepeda, kandidato ng kaliwang petrista, sa laban ng tampok ang isyu ng seguridad, humihinang ekonomiya, narkotrafiko at pagtutol sa politika ni Gustavo Petro. Si De La Espriella, abogado at outsider na kilala bilang Tigre, ay lumahok sa huling kampanya na suportado ni Donald Trump at lumabas sa paunang bilangan na itinuturing ng mga kaalyado niyang nahalal na panggulo. Binati siya ni Trump, kinausap ni Marco Rubio, nagdiwang sina Javier Milei at Flavio Bolsonaro, habang ang kaliwang grupo sa Colombia ay tumutol, humiling ng masusing pagbilang at naglabas ng pagdududa. Hindi lang lider ang napalitan sa Colombia, kundi malaki ring pagbabago sa politika ayon sa kanan na panahon na ng kaayusan. Mas maigpit na batas, mas laban sa krimen at mas matibay na alyansa sa Estados Unidos. Sinabi ni Petro na kailangan hintayin ang opisyal na beripikasyon para pakalmahin ang resulta. Ano ang dahilan? Bakit ganoon ang reaksyon niya? Paano napasama si Trump? Ikukwento ko ang lahat niyan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nanalo si Abelardo de la Espriella sa pre-contel ng ikalawang round ng pagkapangulo na may 49.66% ng mga boto laban sa 48.7% ni Ivan Cepeda. Ayon sa paunang bilang na inilabas matapos halos lahat ng mesa ay makapag-ulat, lumabas ang Colombia mula sa 4 na taon ng pamumuno ni Gustavo Petro. Inuna ang kandidatong nangakong puputulin ng pulisya ng pagbibibay lugod sa krimen, palakasin ang seguridad at ilapit ang bansa sa lumalaking konserbatibong blok sa Amerika. Naganap ang eleksyon sa buong Colombia na may malaking epekto sa mga lungsod, rehiyong apektado ng karahasan at sa boto mula sa ibang bansa. Ginawa ang sentro ni De La Espriella ang isyu ng kawalan ng seguridad sa kampanya niya. Ang mga botanteng pagod na sa pangingikil, kidnapping, kalakalan ng droga, mga gerilya at mga grupo ay nakarinig ng isang simpleng pangako, muling maghahari ang estado. Malalin na tumimo ang mensaheng ito sa isang bansa na matagal na nag-iipon ng takot sa mga lansangan at pagkadismaya sa tinatawag na total peace policy ni Petro. Pinagpatuloy ni Ivan Cepeda ang proyekto ni Petro, ipinaglaban ang social policies, dialogo sa armadong grupo at mas mahigpit na agenda kontra bagong proyekto ng langis. Ngunit sa labanan, naging malinaw na may mahalagang bahagi ng Colombia na nais ng pagbabago, hindi pagpapatuloy. Doon tumama si De La Espriella. Inakusahan niya ang gobyerno ni Petro na nawala ng kontrol sa seguridad, pinahina ang autoridad at hinayaang umabante ang mga grupong kriminal sa mga sensitibong reyon. Mabilis ang naging tugon ng internasyonal na komunidad. Si Donald Trump na dati nang sumuporta kay De La Espriella bagong ikalawang round ay tumawag para batiin ang nanalo sa paunang bilangan. Kinumpirma ni Marco Rubio, kalihim ng Estado ng Estados Unidos, ang pag-uusap at sinabi na umaasa ang administrasyon ni Trump na makatrabaho ang bagong gobyerno ng Colombia sa panrehiyong seguridad, ilegal na imigrasyon at ugnayang pang-ekonomiya. Para sa Washington, ang panalo ay nagreresulta sa Colombia na mas sumusunod sa estratehiya laban sa krimen, mahinahangganan at mga network ng droga. Matindi ang tono ni Javier Milei pagpasok sa pagdiriwang. Binati ng presidente ng Argentina, si De La Espriella, bilang bahagi ng isang alon ng kalayang pang-ekonomiya, seguridad at paglaban sa transnasyonal na krimen. Ang mensahe ni Milei ay binasa bilang isa pang senyales na sinusubukan ng kanan sa Latin America na bumuo ng mas koordinadong pampulitikang alyansa. Kasama ang mga pangalan tulad ni Trump, Milei, Bukele at gayon si De La Espriella na lumalabas sa parehong larangan ng diskurso. Mas mahigpit sa kriminal, mas maliit na gobyerno at mas maraming ugnayang ekonomiko sa Estados Unidos. Binati rin ni Flavio Bolsonaro ang Colombian at sinabing patuloy na nagwawagi ang kanan sa Amerika. Pumasok sa balita ang pahayag bilang direktang mensahe sa kampo ni Lula at Petro na kamakailan ay sinubukang ibentang ideya ng Latin America na pinamumunuan ng mga gobyernong kaliwa. Mahalagang bahagi ang Colombia ng bloking yon, lalo na dahil si Petro ang presidente. Ngayon, nagbabago na ang bigat ng laro. Sa kalsada, nagdiwang ang mga taga-suporta nila Espriella na parang nakakita ng pintong bumukas matapos ang matagal na tensyon.
Sa Barranquilla, ang lungsod kung saan siya nagtalumpate, nagtipo ng mga taga-suporta na may bandila ng Colombia, dilaw na t-shirt ng koponan at sumisigaw laban sa gobyerno ni Petro. Lumabas ang kandidato na may mga security, nagsalita sa karamihan at iginiit na mamumuno siya para sa lahat ng Colombian, pati na sa mga bumoto laban sa kanya. Milinaw niya rin prioridad ang otoridad ng Estado. Ang pinakasimbolikong pahayag ng gabing yon ay nang ipakilala ni De La Espriella ang sarili bilang tigre ng Colombia at nagsalita sa tonong panalo sa harap ng mga taga-suporta. Hindi lang ito simpleng marketing. Ito ang naging tatak ng kampanyang binuo sa imahe ng lakas, tapang at kaayusan. Nanghako siya ng mga mega bilangguan, mas mahigpit na laban sa kartel, wakas sa maluwag na negosasyon sa armadong grupo at pagbawi ng kontrol ng Estado sa mga lugar kung saan ang mga kriminal ay naging paralelong kapangyarihan. Ito ang wikang nakaakit sa ilang botante. Si Petro naman ay ibang naging reaksyon. Nanawagan ng Pangulo ng Colombia ng pag-iingat, binanggit ang mga irregularidad at iginiit na hintayin ang pinanabilang ng boto. Sinubukan ng kaliwa gawing matagal na labanan sa politika ang maliit na lamang. Ngunit sumagot si De La Espriella na ang resulta ay lumabas sa parehong sistemang elektoral na nagluklok kay Petro sa kapangyarihan noong 2022. Hiniling niya ang paggalang sa boto at nagbabala sa posibleng krisis panlipunan kung hindi tatanggapin ang paunang pagkatalo. Naging sentro ng tensyon ito. Inakusahan ng kanang paksyon ng Colombia ang petrismo na gustong pahabain ang eleksyon sa sigawan. Ipinakita rin ng eleksyon ng isang hapi-hating Colombia. Mahigit 26.3 milyong botante ang lumahok sa halalan sa isang bansa na may humigit kumulang 41.4 na milyong tao na may karapatang bumoto. Ipinakita ng mataas na bilang ng mga bumoto na hindi naging malamig ang laban. Ang Colombia ay bumoto na alam nilang namimili sila sa pagitan ng dalawang magkasalungat na landas. Panatilihin ang linya ni Petro kasama si Cepeda o ibigay ang pamumuno sa isang kandidatong kanan, mas malapit kay Trump at mas mahigpit laban sa krimen. Marami sa Colombia ang gusto ng bagong direksyon. Ayon sa planong pang-ekonomiya ng bagong nanalo, babawasan ang bigat ng Estado para lawakin ang base ng produksyon, bubuhayin ng mga estratehikong sektor at pagagandahin ang kalagayan ng negosyo. Direktang tinutugunan ng puntong ito ang interes ng Estados Unidos dahil matagal ng kaalyado ng Washington ang Colombia at malaga ito sa seguridad, kalakalan at migrasyon sa reyon. Mas matindi ang ipinangakong pagbabago sa seguridad. Nais ni De La Espriella na wakasan ang usapan sa mga grupong kriminal na umano'y ginamit ang negosasyon para magkaroon ng oras, teritoryo at kapangyarihan. Ang ideya ay ituring ang narkotrafiko at mga armadong organisasyon bilang direktang banta sa Estado. Ang diskursong ito ay gaya ng modelo ni Nayib Bukele sa El Salvador, lalo na sa pagtatanggol ng mga dambuhalang bilangguan at paggamit ng batas bilang matinding sandata laban sa mga paksyon. Nakita ni Trump sa resulta ang tsansang muling makuha ang impluensya sa isa sa pinakamahalagang bansa sa Timog Amerika. Itinuro ni Rubio ang kooperasyon sa seguridad at migrasyon. Ipinagdiwang ni Millie ang pagsulong ng kalayaan. Ginawang halimbawa ni Flavio Bolsonaro ang tagumpay para sa Brazil. Pinatunayan ng sunod-sunod na reaksyon na ang eleksyon sa Colombia ay hindi lang panloob, kundi bahagi na ng pagbabago sa buong kontinente. Ang panunumpa ay nakatakda sa ikapito ng Agosto 2026 kung makukumpirma ang resulta ng mga awtoridad sa halalan. Hanggang doon, malaki ang magiging presyon. Sa isang banda, gusto ng kanan na igalang ang boto ng walang manyobra. Sa kabila naman, sinusubukan ng kampo ni Petro na mapanatili ang kanilang puwang gamit ang maliit na lamang bilang argumento. At ang mga konserbatibong kaalyado sa loob at labas ng Colombia ay nagdiwang na para bang may isa na namang piraso ng kaliwa ang bumagsak sa Latin America. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kung bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.